Sa gitna ng gutom at bomba, ang mga Angels of Bataan ay nagpagaling, nagtiis at hindi umurong kahit kapos ang gamot, oras at pag-asa. Sa huling buwan ng 1941, bago sumabog ang digmaan sa Luzon, nakita ng kapuluan ang pag-ikot ng isang tahimik ngunit mahalagang pangkat, mga NARS ng US Army at US Navy na nakatalaga sa Pilipinas, kasama ang mga doktor, ordinansa at mga kapwa Pilipinong kawani sa mga ospital. Sa mga pasilyong minsang mabango sa karbolik at sabong panghugas, nagtatahi sila ng sugat, nagbabantay sa lagnat, at nag-aayos ng gamot na karaniwan ay sapat. Ngunit pagdating ng Disyembre, nagbago ang himig. Ang mga ward na dati may maayos na oras ng pagbisita ay napuno ng mga sundalong sugatan, mga sibilyang nangangailangan ng lunas, at mga aluluod na kumakalansing sa bawat pagsadsad ng stretcher. Sa pagtahak ng mga araw patungo sa Enero 1942, nasukat kung ano ang ibig sabihin ng pangangalaga kapag ang mundo sa labas ay lumalalim sa dilim. Tinawag silang Angels of Bataan and Corregidor, isang bansag na hindi nila hiniling, ngunit dumikit sa gawaing araw-araw nilang itinataguyod. Sa kabuuan, mahigit 70 ang kababaihang ito, karaniwang itinatala bilang 60, 6 na Army nurses, 11 na Navy nurses, at may isa pang nurse anesthetist na magkakasamang naglingkod at, sa paglaon, nagtiis ng pagkakapiit. Sa ilalim ng kanilang mga uniforme, hindi kakaibang superhero ang matatagpuan, kundi mga taong may disiplina at puso, marunong magbilang ng rasyon, marunong maghanap ng lunas sa kulang, marunong umalalay sa mga kahinaan ng katawan at takot ng loob. Ang ilan ay may ilang taon ng karanasan sa ospital sa Maynila. Ang iba'y dumating na bagong asignado, bit-bit ang sinanay na kamay at tahimik na determinasyon. Sa kabila ng ibang pinanggalingan, pinagbuklod sila ng iisang tungkulin, alagaan ang buhay saan man dalhin ng digmaan. Mula Maynila, mabilis na inilipat ang sentro ng pagkilos. Ang Sternberg General Hospital at iba pang pasilidad ay naging abala sa paglilikas, pag-ayos ng supply, at pagbuo ng mga pansamantalang ward. Pagdating sa Bataan, itinatag ang 2 pangunahing field hospital na naging hinto ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang Hospital No. 1 sa paligid ng Limay, tinatawag ring Little Baguio dahil sa kakahuyan at malamig-lamig na simoy, at ang Hospital No. 2 sa bandang Cabcaben at Mariveles, kung saan ang dagat at bundok ay nagtatagpo, at ang mga landas ng sugatan ay naglalagos sa pagitan ng mga tolda at niyugan. Sa 2 lugar na ito, nagsama ang American at Filipino mga doktor, nurse, medisina, ordinansa, kusinero, mga taga-baryo upang lumikha ng ospital na ang dingding ay trapal, ang sahig ay lupa, at ang kisame ay langit na natatakpan ng dahon at lambat. Doon, ang heograpiya ng Bataan ay naging bahagi ng payong medikal. Ang kapaligirang basa, makahiya sa ilalim ng mga paa, at maputik kapag umulan, ay nagdadala ng hamog, lamig, at lamok. Sa mga gubat, sumisiksik ang mga tinik at ugat. Sa pilapil, madulas ang paglalakad kapag may hamog sa madaling araw. Dagdag sa mga baril at kanyon ang kaaway na hindi nakikita. Malaria na bumabaon sa init ng katawan, dysentery na nagpapalupasay sa lakas, at beriberi na unti-unting kumakain sa mga kalamnan. Sa mga ward, naghalo ang tunog ng hika at muan, ang ritmong mahina ng puso, at ang banayad na kumpas ng mga nurse na may hawak na thermometer, pinong gunting, at mga telang may balot na yodo. Sa unang mga linggo, dumagsa ang mga sugatan mula sa harapan. May putok ng shrapnel, may tama ng bala, may pasa sa dibdib, may bali sa hita, may balat na punit sa gilid ng sentido. Ang mga stretcher ay dumadaloy parang ilog. Ang triage sa bungad ng ward ay nagtatakda kung sino ang mauuna sa mesa ng nurse at doktor. Sa ganitong oras, ang hindi sapat ay nagiging araw-araw na katotohanan.
Kulang ang plasma, kulang ang quinine, kulang ang benda, kulang ang oras. Kayati ang husay ng mga nurse ay nakasalalay sa dalawang bagay: pagkamalikhain at tamang hakbang. Pinakuluang paulit-ulit ang instrumentong metal, pinatuyo sa malinis na tela, saka ibinalik sa tray. Ang mga garapon na dati ilalagyan lamang ng karayom ay naging imbakan ng pinakuluang tubig. Ang gauze, na bihira, ay hinahating maingat at ipinapasok sa sugat na parang sinulid na hihilahin sa tamang sandali. Sa mga gabing may pambubomba, tumutunog ang putok sa malayo at minsan ay sumasagot ang lupa sa pag-uga. Sa mga sandaling iyon, sabay-sabay na inaayos ang mga ilaw, tinatakpan ang bukasan ng ward, at inihahanda ang mga pasyenteng kailangang ilipat sa mas ligtas na dako. Sa Corregidor naman, ang Malinta Tunnel ay naging underground hospital mahaba, malamig, at madilim na tila sinapupunan ng isla, kung saan pinoprotektahan ng batong pader ang mga kama, mesa at kabang gamot. Doon, ang ilaw ay lumalabo at lumilinaw ayon sa hatol ng generator. Ang takbo ng oras ay sinusukat hindi lamang sa relo, kundi sa pagitan ng mga rounds ng nurse at pag-ikot ng duty roster. Sa bawat ward, hinahati ang gawain. May nakaatas sa OR, may nakaabang sa isolation para sa mga lagnat at matitinding diarrhea, may nakatutok sa regular na gamot at pagpapakain. Sumasabay ang Filipino hospital staff, mga Samaritanong taga-baryo, at mga sundalo na kaya pang mag-volunteer. May magdadala ng tubig mula poso, may aayos ng kawayang higaan, may maglalagay ng banig upang hindi malamigan ang likod ng pasyente. Ang isang kamay na sanay sa pag-aararo ay humahawak ng plato ng sabaw. Ang isa namang galing sa tindahan ay nagiging runner ng maliit na listahan ng kailangan sa ward. Ang tanawin ng tulong bayan ay malinaw. Kung saan kumukulang ang gamot, nagsisiksik ang malasakit. Kapag lumilim ang langit, humahaba ang pila sa maliit na mesa ng mga nurse. Dahan-dahan ang pagsasalita. Malinaw ang mga tanong. May ubo? May lagnat? May kirot sa tiyan? Ilan ang pagdumi? May panginginig ba sa hapon? Habang sinasagot ang mga tanong, humahabi ang tala sa maliit na papel, hingal na kailangan ng pahinga, pulso na kailangang bantayan, at pangalan na kailangang tandaan. Kung minsan, may bibigkas ng ilang salita na galing sa pagod, kung maaari, tubig lang muna at sapat na iyon upang maunawaan kung nasaan na ang katawan sa pakikibaka. Sa gitna ng kakulangan, nanatiling matibay ang disiplina. Kapag may agarang trauma, inuuna ang paghinto ng pagdurugo. Kapag may lagnat na tumataas, inuuna ang pagkontrol sa init, pag-inom ng tubig, at pahinga. Ang antibiotic na nasa panahong iyon ay hindi pa kasing lawak ng susunod na mga dekada, kaya't batayang pangangalaga ang naging sandigan, malinis na sugat, malinis na tubig, tamang pahinga, mainit na sabaw, at ugnayan ng tao sa tao. Ang lambing sa tinig at ginhawa ng kaunting kumot ay naging kapantay ng bisa ng anumang tableta. Sa bawat gabing humahaba, ang tahimik na kabayanihan ay lumilitaw. Isang nurse na naglakad sa putik upang kumuha ng tubig. Isa pang nurse na nagbantay sa gilid ng pasyente buong gabi. Isa na nagsuot ng maskara at guwantes ng paulit-ulit, naghuhugas at nagsasabon, at saka ibinabalik iyon sa kamay na tila busol na tumuturo sa tamang direksyon. Sa pag-agos ng mga araw, lumapit ang huling depensang linya. Sa Bataan, ang bundok at dagat ay parang dalawang palad na nagkukubli sa natitirang lakas. At sa mga ospital, ang daloy ng sugatan ay hindi humihinto, tila umuulit ang tanong, gaano pa katagal may tatakbuhin ang pusong pagod? Sa likod ng tanong na yon, gumagalaw ang mga leader ng mga nurse. Sa Army side, umangat si Captors Maud C. Davison, mahigpit sa sistema at malinaw ang paniniwala na ang disiplina ang maglalapit sa kaligtasan. Sa Navy side,
Si Lieutenant Laura M. Cobb, tahimik, busilak sa pag-aayos ng duty, at matatag sa paghawak sa kaniyang 11. Sa kanilang dalawa, nagtagpo ang parehong prinsipyo. Kung ang katawan ay nabubuhay sa ritmo, dapat ang ward ay umanda rin sa ritmo, oras ng pagkain, oras ng pahinga, oras ng duty, at oras ng pag-asikaso. Ang ritmong ito ang naging tulay upang hindi bumigay ang loob kahit bumibigat ang labas. Sa pagitan ng Bataan at Corregidor, nagbukas ang ruta ng paglipat. Papalapit ang Abril, lumalakas ang putok, at sumisikip ang mundo sa paligid ng 2 ospital. Sa huling mga araw bago bumigay ang depensa, inatasan ang pag-alis ng mga NARS mula sa Bataan patungong Corregidor. Sa maliit na bangka, sa PT boat, sa PBY kung kailan may pagkakataon. Inilipat ang mga NARS at ilan pang kawani, kasabay ng mga kahon ng gamit na magagamit sa tunnel. Ang paglalakbay sa gabi ay kumakapit sa alon at hangin. Ang nagtatablang lambat ng dilim at kulog ng kanyon ang background sa paglipat. Pagdating sa Corregidor, walang pahinga ang duty ay nagpatuloy sa ilalim ng lupa. Sa pagitan ng mga pasilyong tumatalbog ang alingawngaw ng bomba. Sa Malinta Tunnel, nag-iba ang mundong kilala sa ward. Ang mga kisame rito ay bato. Ang mga ilaw ay nasa awa ng kuryenteng paputol-putol. Ngunit ang sistema ay nanatili. Roster, uniform, at R-band na nagtatakda kung sino ang nakabantay. Ang mga pasyenteng naipon ay halo, may sundalong nasabugan, may malubhang lagnat, may sibilyang nasugatan sa labas. Sa kaunting oksiheno at payak na kagamitan, umandar ang kawalang urong ng mga NARS. Kung kailangang isalba ang sugatan mula sa isang pasilyong may bumagsak na kisame, iniaangat nila iyon sa stretcher at inihahakbang ng sabay. Kung kailangan ng dressing change, nakayuko sila kahit nanginginig ang paligid sa bawat putok sa malayo. Sa anino ng batong pader, ang hawak na lampara ay nagmistulang araw sa maliit na mundo, maliit ngunit sapat upang makita ang ugat, ang sugat at ang pag-asang itinatali ng maingat na benda. Dumating ang Mayo 1942 at kasama nito ang bigat ng pagsuko ng Corregidor. Noon nasukat kung paano ipagpapatuloy ang pangangalaga kahit ang mga nag-aalaga ay naging bihag. Inilagay sa Santo Tomas Internment Camp sa Maynila ang mga Army nurses. Ang Navy nurses naman ay dinala kalaunan sa Los Baños. Sa likod ng mga bakod at bantay, nagbago ang anyo ng ospital. Mula sa field hospital na kasabay ng hukbo, naging camp hospital na kasama ang libo-libong interni, mga Amerikano, Pilipino, at iba pang nasyon na nagkakasakit sa gutom, init, lamok, at pangamba. Sa araw-araw, ang rasyon ay lumiit, ang timbang ng mga NARS ay nabawasan, at ang lawak ng responsibilidad ay hindi kumitid. Sa halip, lumawak pa. Mga bata na may lagnat, matatanda na may pamamaga ng paa, buntis na nangangailangan ng gabay, at mga sugatan dahil sa kapos na pagkain at maruming tubig. Sa gitna ng lahat, tiniyak ng pamumuno na may duty roster, may uniform, at may malinaw na tungkulin. Nakakatindig itong tingnan. Sa kabila ng pagkabilanggo, ang propesyonal na dignidad ay hindi isinuko. Sa Santo Tomas, naging butil ng talino ang bawat patak ng tubig. Inuuna ang palinis ng sugat, inuuna ang pinakabata at pinakamatanda, inuuna ang mga may lagnat na pabalik-balik. Araw-araw, ang talaan ay naglalaman ng temperatura, pulso, pag-inom ng tubig at kakaunting medisina. Ang 0 deaths sa pagitan ng 60, 6 na Army nurses, ayon sa ilang tala, ay hindi tsamba. Bunga yon ng disiplinang walang pahinga at ng sistemang nagpapaalala ng dangal sa kabila ng gutom. Sa mahabang hilera ng mga pasyente, may panibagong kahulugan ang salitang kasama. Kasama sa paghuhugas ng pinggan, kasama sa pagigib, kasama sa pagbantay sa kalagitnaan ng gabi kapag may humihina ang paghinga. Samantala, sa Los Baños, ang 11 Navy nurses ay pinamunuan ni Lieutenant Laura M. Cobb.
Sa loob ng bakod, sa mga silid at barong-barong, nagtaguyod sila ng kaayusan sa kabila ng papaliit na rasyon. Sa umaga, sinasala ang tubig, minamasdan ang mga bata sa kampo, at inaabangan ang tigil ng ulan upang matuyo ang mga kumot. Sa hapon, inililista ang may lagnat, nagbibigay ng payak na lunas, at umaasang darating ang isang araw na lalabasan ng kampo. Sa gabi, iniisip kung paano pa pahahabain ang reserba ng tela at kung paanong ang huling bote ng gamot ay mahahati sa wasto at makatarungang paraan. Sa hiyaw ng tag-init at sa lagkit ng tag-ulan, nagpatuloy ang serbisyong para sa kapwa, hindi lamang sa mga kasama, kundi sa sinumang nangangailangan. Sa gitna ng mga kampo, umangat ang ilang tinig. May nagsabing, mas mabigat ang sikmura kapag walang laman, pero mas bumibigat ang loob kapag may batang umiiyak sa lagnat, kaya tuuna ang bata. Ang isa namang internee, matapos gamutin ang sugat sa paa, ay tumingala at bulong na nagpapaabot ng pasasalamat. May matatanda na sinabing, kung may kaunting tubig, sapat na para makahinga ng maayos. Sa mga siping ganito, ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa lambing ng tonong mahinahon at marunong umalalay. Sa mga unang sandali ng naratibo, mahalagang marinig ang pakiusap na ito, na ilalagay sa pagitan ng kwento, gaya ng isang paghinga bago ipagpatuloy ang paglalakad. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Nagpatuloy ang mga buwan at taon sa kampo. Sa Santo Tomas, ang kalendaryo ay sinusukat sa pagdating ng rasyon at sa balitang maririnig sa pabulong na usapan. Sa Los Baños, ang mga aninong dumadaan sa bakod ay nagiging tanda kung may bagong guard shift o may kakaibang kilos sa labas. Sa kabila ng kahinaan, pinangatawanan ng mga NARS ang hangaring maghatid ng lunas. Sa mga pagkakataong may buntis na mga anak, pinaghahandaan ang kapirasong lugar na malinis, ang kumot na kayang uminit, at ang kandilang sisindi kapag nawalan ng ilaw. Kapag may matandang hirap sa paghinga, nililinisan ang paligid, inaayos ang unan, at ipinapayo ang dahan-dahang paghinga, isang payo na parang maliit na awit sa gabi ng pangamba. Kapag may bata na may masamang tiyan, hinahanap ang pinakabanayad na sabaw na maiinom at inaalagaan upang huwag lumala ang panghihina. Hindi malayo sa mga ward ang alaala ng bataan at korehidor. Sa mga kwentong binubulong sa oras ng pahinga, nakikita ang mga pilapil ng Little Baguio at ang pasilyo ng Malinta na binabaha ng takot at tapang. Kung minsan, may biglang tatahimik kapag may naalala isang pasyenteng hindi na nailigtas, isang kasamahang hindi na nakabalik, isang gabing lumindol ang lupa sa tindi ng putok. Ngunit kasunod ng katahimikan, muling sisiklab ang gawain, susukatin ang temperatura, titignan ang sugat, at iikutan ang ward bago magpalit ng bantay. Sa malayo, unti-unti ring umuusad ang digmaan. Dumating ang 1945 na may dalang pag-asa. Sa Maynila, ang pagdating ng flying column ng 1st Cavalry noong Pebrero 3 ay nagdala ng liwanag sa kampo ng Santo Tomas. Nagbukas ang bakod, nag-ingay ang mga tinig ng tuwa at luha, at ang mga NARS ay muling huminga ng malalim hindi upang matapos ang duty, kundi upang ituloy ito sa mas ligtas na paligid. Sa mga sumunod na linggo, ang pag-alis mula sa kampo ay sinundan ng evacuation at unang lunas. Ang kargadang kaalaman at disiplina ay nanatili sa kanilang mga kamay, na ngayon ay may mas maraming ilaw at mas malinis na tubig. Sa Los Baños, dumating ang Pebrero 23 at kasama nito ang isa sa pinakamasilang pagsagip, isang koordinadong operasyon ng paratroopers, guerrilla, at amphibious extraction
na nagbukas ng bakod at naghatid palabas sa libo-libong interni, kabilang ang 11 Navy nurses. Sa araw na iyon, ang mapa ng kampo ay naging mapa ng paglaya. Ang kalsadang dati ibinabagtas ng gutom ay naging kalsada ng pag-uwi. Sa gitna ng galak, may kahinahunan sa paraan ng paghawak ng mga nurse sa mga pasyenteng masyadong mahina upang maglakad. Nakalambitin ang braso sa balikat, nakasandal sa maliit na kariton, nakahawak sa kamay na marunong mag-alo. Kung paano lumakad ang mga paa sa bataan at korehidor, ay gayon ding paglakad patungo sa liwanag. Sa pagkalipas ng sigwa, nagbukas ang usapan tungkol sa parangal. Kinilala ang unit, iginawad ang mga medalyang sumasalamin sa katatagan, hindi bilang dekorasyon lamang, kundi bilang paalala sa propesyong nagligtas sa gitna ng pagsuko. Ang naratibong sumunod ay hindi kwento ng iisang pangalan. Ito, ikwento ng higit sa 70 kababaihan na pinangatawanan ang salitang Nars Lampas sa hangganan ng ospital. Sa mga seremonyang ginanap, malinaw ang bigat ng bawat kamay na itinataas. Mga kamay na nagwisik ng tubig sa noo, nag-ayos ng benda, at nagbigay ng payapang tinig sa gitna ng kaguluhan. Kung uulitin ang larawan mula 1896 hanggang 1946, maaari itong itulad sa isang habing banig na pinagdikit-dikit ng mahabang hibla. Ang hibla ng rebolusyon ay kulay ugat. Ang hibla ng pananakop ay kulay abo. Ang hibla ng digmaan ay kung minsan maitim, kung minsan pula. At ang hibla ng kalayaan ay kumikintab kapag tinamaan ng umaga. Sa pagitan ng mga hiblang ito, ang kwento ng Angels of Bataan ay isang disenyo na banayad, ngunit matatag. Nagpapakita kung paanong ang kababaihan ay naging gulugod ng isang aspeto ng pakikibaka, ang pangangalaga sa katawan at pag-asa. Kapag ipinakita sa bata, maiintindihan niya na ang tapang ay hindi nakikita lamang sa espada at baril. Ang tapang ay nasusukat sa pag-aabot ng baso ng tubig, sa pagbabasa ng thermometer, at sa pagsasabi ng ligtas ka ngayon. Kapag kinwento sa nakatatanda, lalalim ang buntong hininga. May mga gabi sa kasaysayan na inabot ang umaga dahil may tanod sa tabi ng higaan. Sapagkat mahalagang ituwid ang mito at katotohanan, hindi mawawala sa salaysay ang pagbanggit na ang bilang ng mga nurse ay nag-iiba ayon sa pinagmulan. May tala na nagsasabing 77, may iba na 78, may naglalagay ng dagdag tala tungkol sa nurse anesthetist. Sa paglalahad sa malawak na madla, ang tamang diwa ay gamitin ang mahigit 70, samahan ng paliwanag. Nagkakaiba ang bilang ayon sa oras ng pagkakapiit, kung sino ang nasa bataan laban sa korehidor sa tiyak na petsa, at kung paano binibilang ang mga na-evacuate ng mas maaga. Ang ganitong pag-iingat sa bilang ay paggalang sa pangalan sa likod ng numero. Sa ganitong antas, ang etika ng panangangalaga ay kailangang sabihing malinaw. Maraming pagkakataon na ang sugatan ay hindi nagtatanong kung mula sa ang panig. Asin at dugo ang iisa ang lasa, at ang pagkahilo ay iisa ang bigat. Sa mga ward, may pinasok na sibilyan na sugatan. May kawal na Hapones na may lagnat. May batang umiiyak sa init ng katawan. Sa ilalim ng matitinding limitasyon, ang mga nurse ay kumapit sa paninindigan. Kung may buhay na pwedeng alalayan, aalalayan iyon. Kung may sugat na pwede pang linisin, lilinisin iyon. Kung may lagnat na pwedeng pababain, papababain iyon. Hindi dahil sa pagkalimot sa pinaglalabanan, kundi dahil sa malinaw na hangganan ng kanilang tungkulin, mag-alaga. Sa pagbangon ng mga lungsod matapos ang labanan, naiwan sa mga pasilyo ang mga kwentong bumuo sa loob ng 3.5 taon. May mahinang tawanan sa alaala ng mga sandaling tinipid ang gasa sa paraang maparaan. May munting halakhak sa naalalang pinagpalit-palit ang posisyon ng 2 kama upang mas matamaan ng hangin ang isang pasyente. May maamong angiti kapag naaalala ang gabing mabinhi
dahil sa isang basong mainit na sabaw. Ngunit higit sa mga ngiting iyon, may seryosong pahiwatig. Ang propesyong ito ay may mukha ng tatag sa kabila ng unos, ang payapang tinig, ang banayad na lakad, at ang marahan ngunit eksaktong galaw ng kamay ay hindi natutumba ng gutom at pagsubok. Sa pinakadulo ng kwento, babalik ang larawan. Isang ward sa ilalim ng lupa, ang sumisingaw na lamig sa pader, at isang kamay na nag-aayos ng kumot sa balikat ng isang pasyente. Sa itaas, maaaring may malayong ugong ng eroplano. Sa labas, may bakod na kinakalawang sa ulan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mundo ay umiikot sa pagitan ng nurse at pasyente, sa pagitan ng ginhawa at kirot, sa pagitan ng pagod at pag-asa. Kapag tinanong kung bakit hindi sila umurong kahit kulang ang gamot at oras, maaaring hindi sila sumagot ng mahahabang salita. Maaaring isang mangiti lamang, isa o dalawang pangungusap mula sa naaalala ng iba. Hindi iniwan ang duty o hinawakan ang kamay ng mahigpit hanggang humupa ang lagnat. Sa ganitong paraan, nasusukat ang lakas na hindi sumisigaw. Tahimik, ngunit malinaw. Payapa, ngunit matatag. Sa bataan at korehidor at sa mga kampong tinawid ng gutom at lagnat, maraming buhay ang dumugtong dahil may mga nurse na nanindigan na ang pag-aalaga ay hindi iniiwan kahit umikli ang oras at humina ang ilaw. Sa paglipas ng mga araw matapos ang paglaya, malinaw na ang kwento ng mga nurse ay hindi nagtatapos sa pagbukas ng mga pinto ng kampo. Sa halip, nagsisimula roon ang mahaba at masinsing paglalapat ng alaala, pagpapagaling, at pagbalik sa tahimik na tungkulin. Sa mga silid na may liwanag na muli, ang unang gawin ay hindi magpahinga, kundi busisiin ang mga tala. Sino ang may matagal na lagnat at kailangang masuri ng espesyalista? Sino ang may sugat na kailangang linisin araw-araw? Sino ang may matinding panghihina dahil sa kakulangan sa pagkain? Ang mga listahang ito ay naging tulay patungo sa muling pagtatagpo ng pamilya, sa paglalakbay pabalik sa iba't ibang lungsod, at sa pagharap sa mundo na muling bumubuo ng sarili matapos ang malaking sigwa. Sa mga unang linggo, may kakaibang ritual ang pagbangon. Maingat ang unang hakbang sapagkat ang katawan ay sanay na sa kakaunting rasyon. Pinakikiramdaman ang lakas na unti-unting bumabalik. Sa hapag, ang simpleng tasa ng gatas o sabaw ay itinuturing na gantimpala. Sa ward na pansamantalang inayos sa isang paaralan, may maliliit na mesa kung saan pinupunasan ang thermometer at inoorganisa ang bag ng gamit. Sa dulo, may sinampay na mga kumot na kininis ng araw, at sa sahig ay may mapusyaw na bitak ng putik na natuyo, mga bakas ng isang panahong kailanman ay hindi kakalimutan. Ang tinig ng mga nurse ay nanatiling payapa, at sa bawat pasyenteng pinasisigla, ibinabalik ang dignidad ng paghinga ng walang takot. Kasunod ng biglang paglawak ng kalayaan, ipinagpatuloy ang maingat na pagkwenta sa mga taon na lumipas sa kampo. Para sa ilan, 3 taon ng pag-aayuno sa pag-asa, 3 taon ng pagbabantay sa tabi ng higaan, at 3 taon ng pagkilala sa katotohanan na ang buhay ay umaasa minsan sa 2 kamay at 1 tasang tubig. Sa pagharap sa salamin, makikita ang mukha na mas payat, ang mata na mas malalim, ngunit may liwanag na hindi nawala. Ang disiplina na binuo sa ilalim ni Captain Maud C. Davison at Lieutenant Laura M. Cobb ay nagpirmi, roster, pag-aayos ng gamit at paggalang sa oras mga haliging hindi na basta mabubunot kahit nagbago na ang paligid. Sa mga panayam at salaysay pagkatapos ng digmaan, binuksan ang kabanata ng parangal. Ang pagkakaloob ng mga medalya kabilang ang Bronze Star ay inialay hindi bilang palamuti kundi bilang sagisag ng pinanday na tibay. Ang mga seremonyang isinagawa ay simple at tahimik. Ilang upuan sa isang bulwagan, ilang pamilyang nakatingin,
ilang opisyal na nagbabasa ng kasaysayan sa maikling talata. Ngunit sa likod ng bawat palakpak, may alaala ng mga gabing halos walang tulog at mga araw na ang pusong pagod ay pinatibay ng responsibilidad. Sa ilang tala, kinilala pa ang unit bilang huwaran ng propesyong naglalagay ng buhay ng iba sa unahan, gaano man kakitid ang daan. Kasabay nito, inalagaan ang pag-uwi. Ang iilan ay dumaan sa mga pantalan, sumakay sa sasakyang pandagat o eroplano, at lumapag sa mga bayang kinalakhan. Sa pagdating, may mga yakap na mahigpit, may katahimikan bago pumatak ang luha, at may halakhak na tila nabitin sa loob ng maraming buwan. Sa piling ng mga pamilya, isinaysay ang ilang bahagi, ngunit marami ang nanatili sa pagitan ng tibok at hinga, hindi dahil sa takot, kundi dahil may mga alaala na mas madaling isalin sa gawa kaysa sa salita. Sa pagbalik sa propesyon, ang kamay na marunong sa dilim ay lalo pang kumalma sa liwanag. Ang pulso na tinuruan ng gutom ay naging mas mahinahon sa klinika at ospital. Hindi rin nawala ang tanong tungkol sa pinagmulan ng lakas. Sa bawat ward na kanilang binalikan, sa bawat bagong nurse na tinuruan, may kasagutan na paulit-ulit. Ang lakas ay nagmumula sa malinaw na layon at sa tatag ng komunidad. Sa Bataan, ang komunidad ay hindi konsepto. Ito ay mga taong may pangalan Filipino hospital staff na nagbuhat ng balding tubig, mga taga-baryo na nagdala ng saging o kamote, mga sundalo at sibilyan na sabay-sabay nag-angat ng stretcher sa putikan. Sa Corregidor, ang komunidad ay ang pasilyo ng malinta, kung saan ang isa ay humahawak ng lampara, ang isa ay nag-aayos ng benda, at ang isa ay nakamasid sa pintuan. Sa mga kampo, ang komunidad ay ang hanay ng mga interne na nagtutulungan upang palawigin ang rasyon at panatilihin ang kaayusan. Kapag pinagsama ang mga piraso, makikita ang larawan, hindi lamang mga angel ng isang isla o probinsya, kundi mga alagad ng pag-aalaga ng isang buong kapuluan. Maraming tanong ang sumunod. Paano nila napangalagaan ang sarili habang nag-aalaga ng iba? Paano nila na ipanalo ang tahimik na digma laban sa gutom, lagnat at pangamba? Ang kasagutan ay nasa maliliit na ritual. Sa umaga, may ilang segundo ng pag-inat ng braso bago humawak ng tray. Sa tanghali, may 2 minuto ng pag-upo sa tabi ng bintana. Tinititigan ang dulo ng pasilyo habang binibilang ang hininga. Sa gabi, may mainit na tubig na ipinapahid sa palad bago magpalit ng dressing. Ang mga minutong ito ay tila hamog na kumakapit sa dahon maliit. Halos hindi napapansin, ngunit sa dami nila, nagiging ulang nagpapalamig sa isang araw na maanghang sa pagod at pag-aalala. Ang mga anak at apo sa susunod na henerasyon ay magtatanong kung paano sinukat ang tapang sa panahong iyon. Kapag ipinaliwanag sa bata, sapat na ang simpleng salita. Ang tapang ay pag-aabot ng baso ng tubig sa isang kaibigang nilalagnat. Kapag ipinaliwanag sa nakatatanda, maaari nang idagdag. Ang tapang ay ang paninindigan na magbantay buong gabi kahit walang katiyakan kung kailan darating ang tulong. Sa magkabilang dulo ng buhay, iisa ang mensahe. Ang pangangalaga ay may bigat na kasing tigas ng bakal at kasing lambing ng tela. Sa mga mata ng mga nurse, ang 2 anyong ito ay hindi nagbabanggaan. Sa halip, nagtatagpo sa gitna ng duty na hindi pinababayaan. Kung babalikan ang mapa, makikita ang mga lugar na naging mahalaga. Limay at Little Baguio, kung saan tumindig ang Hospital No. 1, Cabcaben at Mariveles, kung saan itinayo ang Hospital No. 2, ang mahabang bituka ng Malinta sa Corregidor kung saan naglakad ang mga paa sa ilaw ng lampara, Santo Tomas at Los Baños kung saan natutong magbukas ng ward sa loob ng bakod, at mga daang hindi na mababakas sa lupa, ngunit buhay sa alaala ng sinumang dumaan doon. Sa bawat lugar na ito,
Naiwan ang isang butil ng panata na ang mga sugat ng katawan ay pwedeng maampat at ang mga sugat ng loob ay pwedeng pawiin kung may kamay na marunong at pusong marahan. Hindi naging tuwid ang landas ng pagbabalik. May mga gabi ng panaginip kung saan bumabalik ang ingay ng mga bomba, ang amoy ng antiseptic, o ang bigat ng katawang kailangang buhatin. Sa umaga, may ilang sandali ng pananahimik bago muling mahanap ang ritmo, ang pangunawa ng mga kasamahan, ang pakikinig ng mga kaibigan, at ang pagtanggap ng mga pamilya ay nakatulong sa paghilom. Sa ilang pagkakataon, ang mismong pagbabahagi ng karanasan sa loob ng bulwagan, sa harap ng mga bagong estudyanteng nurse, o sa isang maikling pahayag sa simbahan ay naging bahagi ng ritual ng paghilom. Ang kwento ay hindi lamang tala. Ito ay lunas. May mga pangalan na sumikat, may mga pangalan na nanatiling kilala lamang sa talaan ng duty roster. Subalit ang kwento ay humihiling na kilalanin ang kabuuan, hindi ang isa. Sa tuwing babanggitin ang mahabang listahan ng mga anyel ng Bataan at Korehidor, napakagandang isipin na sa likod ng bawat titik ay isang kamay na nagbantay, isang paris ng mata na nagbasa ng init ng katawan, at isang pares ng paa na naglakad sa sahig na lupa upang abutin ang isa pang kumakapit sa buhay. Sa ganitong paraan, nagiging makatarungan ang pagsaludo. Walang sobra, walang kulang, bawat isa ay may bigat na dalang liwanag. Ang timpla ng etika sa digmaan ay nanatiling aral. Sa pagdaan ng panahon, limas ng alon ang mga argumentong naglalaban kung alin ang mas mahalaga, ang pagwawagi sa larangan o ang pag-alaga sa sugatan. Sa kaso ng mga NARS, hindi na kinailangan ng argumento. Ang katotohanan ay tumindig sa harap ng palapag. Ang pag-alaga ay bahagi ng panalo, at ang paggalang sa buhay ay hindi kontradiksyon sa pagnanais na wakasan ang karahasan. Kapag pumasok sa ward ang sinumang nangangailangan, hindi na tinanong kung taga saan. Tinanong kung ano ang masakit, saan masakit, at anong tulong ang unang maibibigay. Ang ganitong asal ay hindi lumang kwento. Ito ay patnubay na maaari pa ring ibulsa ng sinumang may hawak ng stethoscope o kahit baso ng tubig sa araw na ito. Nang tumuntong ang bansa sa kalayaan noong 1946, lumalim ang konteksto ng kanilang ginampanan. Sa pagitan ng mga resolusyon at seremonya, may lugar para sa alaala ng mga NARS na sa gitna ng pagguho ng mga gusali ay nagtayo ng mga ward, at sa gitna ng paghati-hati ng kapangyarihan ay ibinalik sa tao ang karapatang huminga ng payapa. Ang paglalakbay mula 1896 hanggang 1946 ay hindi lang salaysay ng bala at papel. Ito rin ay salaysay ng benda at tubig. Sa pagdiriwang ng kalayaan, hindi maingay ang kanilang bahagi, ngunit mararamdaman ang tibok nito sa bawat salitang handa na po at ligtas, karito. Maaari ring pagnilayan kung paanong ang kanilang halagahan ay sumasalamin sa pagtingin sa kababaihan sa lipunan. Bago ang digmaan, may mga hangganang itinakda sa mga propesyon, ngunit sa panahon ng kagipitan, lumambot ang mga pader na iyon. Ang nasaksihan ay hindi lamang kakayahang mag-asikaso. Nakita rin ang kakayahang mamuno, magplano, magtakda ng direksyon, at magpanatili ng moral sa gitna ng gutom. Sa mga sumunod na dekada, nang lumawak ang hanay ng mga babaeng pumasok sa larangan ng medisina, edukasyon at serbisyo, may himig na maalala. May mga nauna nang naglakad sa gubat, sa tunel at sa kampo upang ipakita na kayang pagpantayin ang talino at tapang saan man dalhin. Sa mga salitang ilalapit sa kabataan, maganda ang mga payak na halimbawa. Kung may kaklase na may lagnat, alukin ng tubig. Kung may kaibigan na nahihirapang huminga dahil sa kaba, turuan ng dahan-dahang paghinga. Kung may kapatid na sugatan, linisan ng hiwa at lagyan ng malinis na benda. Tila payak, ngunit ito ang gulugod ng diwa ng Angels of Bataan.
ang lakas ng pag-alaga sa munting hakbang. Sa isipan ng nakatatanda, mas malalim pa, ang pagsasabi ng tamang oras ng gamot, ang mahinahong pagyuko upang abutin ang tsinelas ng pasyente, ang pagtitig sa mata upang tiyaking naririnig ang hinaing ito, ang matatamis na detalye na nagpapagaan sa bigat ng araw. May mga pagkakataon sa kasaysayan na kailangan ang malalakas na tunog, at may mga pagkakataon na kailangan ang katahimikan. Sa Bataan at Corregidor, at sa mga kampong pumigil sa araw, ang katahimikan ang naging wika ng mga NARS, hindi dahil walang masasabi, kundi dahil ang wika ng gawa ay mas malalim pa sa wika ng ingay. Sa bawat tahimik na paglalakad sa pasilyo, sa bawat pagpatong ng palad sa noo, sa bawat pag-ayos ng kumot, may mensahe. Narito ang tao, at ang tungkulin ay alagaan siya hanggang kaya ng panahon at lakas. Sa wakas, maaaring pagdugtungin ang unang pangungusap ng kwento at ang huling pangungusap ng pagninilay. Sa simula, binanggit na sa gitna ng gutom at bomba, nagpagaling ang mga angel ng Bataan at hindi umurong. Sa dulo, maihahain ang kabuuan, na sa mga taong iyon, ang pag-asa ay hindi hinintay na dumating. Ito ay niluto sa maliit na lutuan, ibinahagi sa pagitan ng 2 tasa, at ipinasa mula kamay patungong kamay. Na sa mga gabing iyon, ang liwanag ay hindi laging galing sa araw. Minsan ito ay galing sa lamparang pinrotektahan ng palad at sa mga matang nagpapaalala na may bukas pa. Na sa mga araw na iyon, ang lakas ay hindi lamang mula sa bakal at bala. Marami rito ay mula sa banig, benda at tubig. Kung uupo ang sinuman sa harap ng lumang larawan, isang pangkat ng mga kababaihan sa uniforme, bahagyang mangngiti, bahagyang pagod, at buong tapang makikita ang kwento na hindi pa tapos sa alaala ng bansa. Sa tuwing may sakuna o sakit na dumarating, muling bumabangon ang diwa, mag-aayos ng roster, maghahanda ng gamit, maghahanap ng tubig, at magsasabi ng handa na tayo. Ito ang mana ng Angels of Bataan, isang pamana na hindi naka-frame lamang sa dingding, kundi dumadaloy sa bawat ward at klinika, sa bawat barangay health center, at sa bawat tahanan kung saan may nag-aalaga sa may lagnat sa gabi. At kapag isasara na ang pahina, may pangungusap na dapat manatili sa pandinig. Hindi ito sigaw, ito ay banayad, malinaw at totoo. Sa Bataan at Corregidor hindi huminto ang mga NARS, at sa kanilang pagkapit, buhay ang nanalo.